Hindi ko inakala na darating ang araw na kailangan kong ikuwento ang istoryang ito. Sa edad na 68, karaniwang sinasabi ng mga tao na ang sakit ay humupa na ang natitira na lang ay alaala, ngunit para sa akin, hindi. Dahil ang pinakamalalim na sugat ay hindi nagmumula sa panahon, kundi sa mga taong pinakamamahal natin. Kaya ng isang tao na tiisin ang sakit, ang kahirapan, ang pag-iisa, ngunit walang sino man ang sapat na matibay upang tiisin ang pagtataksil ng sarili niyang dugo. Ang pangalan ko ay Emilio Reyes de los Santos. Naging guro ako ng matematika sa Maynila. Isang simpleng tao na naniniwala sa katwiran, kabutihan at katarungan. Gayunpaman, walang isa man sa mga iyon ang nakapagsalba sa akin mula sa malalim na bangin na binuksan ng sarili kong pagtitiwala. Nakatira ako sa lumang bahay, kung saan umaalingaw-ngaw pa rin ang tawa ni Maring, ang asawa ko, na pumanaw 5 taon na ang nakalipas. Tuwing umaga, maaga akong gumigising, nagtitimpla ng itim na kape at binubuksan ang pinto upang bumaha ang sikat ng araw sa kusina. Ang rutinang iyon lang ang tanging paraan upang maramdaman kong kasama ko pa rin siya. Sa ibabaw ng mesa, naroon pa rin ang picture frame ni Maring na may mababait niyang mga mata nakatingin sa akin tulad ng dati. Nakikipag-usap pa rin ako sa kanya, minsan sa simpleng mga parirala. Kita mo, mahal, ang florera natin ngayon mas maagang namulaklak. O sa mga sandali ng panghihina ng loob, bumubulong ako. Maring, ginawa ko ang lahat ng tama. Wala akong gaanong kamag-anak. Ang natitira na lang sa akin ay si Tito, ang nag-iisa kong anak, at si Gemma, ang munti kong apo, ang nag-iisang liwanag sa buhay ko. Minsan dumadalaw si Gemma, nagdadala ng homemade na pastelitos na amoy kanela at umuupo sa tabi ko para mag-aral. Karaniwan niyang sinasabi, "Kapag nagkasakit ka balang araw, Lolo, aalagaan kita tulad ng pag-aalaga mo sa akin." Tuwing naririnig ko iyon, ngumingiti lang ako at hinihimas ang kanyang buhok. Inakala kong tumatanda ako ng mapayapa. Si Tito, ang anak ko, ay isang matagumpay na lalaki, may kaunting salita at medyo malayo. Nitong huli, mas madalas siyang tumawag. Nagtatanong tungkol sa kalusugan ko. Nagpapaalala sa akin na kumain sa tamang oras. Inakala kong magandang sinyalis iyon na natuto siyang mag-alala pagkatapos ng maraming taon na nakatuon lang sa kanyang trabaho. Nagkamali ako. Noong umagang iyon, habang ang araw ay tamad pa ring sumisilip sa bintana, tumunog ang telepono. Katatapos ko lang magtimpla ng kape. Umaalpas pa rin ang singaw sa hangin. Ang boses ni Tito sa kabilang linya ay kakaiba ang tunog, nagmamadali at nagmamakaawa. "Pa, kailangan kitang makita. Apurahan." Tinanong ko kung anong nangyayari at maikli siyang sumagot. Isang di kapanipaniwalang oportunidad, pero kailangan kong ipaliwanag ng personal. Ang parira lang iyon ay parang manipis na usok, magaan, ngunit nag-iwan ng kakaibang amoy sa puso ko. Hindi ko alam na isang ring lang pagkatapos ay mabubuksan ang pinto sa pinakamadilim na araw ng buhay ko. Nang ilapag ko ang tasa ng kape sa mesa at tumingala, binura ng liwanag sa pinto ang figura na nasa labas. Si Tito iyon at sa tabi niya ay isang estranghero na may ngiti na napakakinis at nagbigay sa akin ng kilabot. Naaalala ko ng napakalinaw ang sandaling iyon dahil mula sa sandaling tumawid sila sa pintuan, hindi na naging akin ang buhay ko. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe sa channel at sabihin sa amin kung saan ka nakikinig sa mga komento sa ibaba. Naalala ko pa ng malinaw, noong mga taong nagtuturo pa ako, karaniwan akong nagdadala ng maraming exam sa bahay at habang minamarkahan ko ang mga ito, naririnig ko ang tawa ni Tito sa bakuran. Noong panahong iyon, isa lamang siyang payat na bata na may magulong buhok na laging tumatakbo para ipagyabang sa akin ang mga holen na napanalunan niya sa eskwelahan. Hindi ko hinayaang magkulang siya, hindi dahil sa mayaman ako, kundi dahil alam kong ako lang ang tanging mayroon siya. Pagkatapos ng aksidente na kumuha kay Maring sa akin, naging ama, ina, at kaisa-isa niyang suporta ako. May mga gabi na mataas ang lagnat ni Tito at nauupo ako sa tabi niya buong gabi.
Naglalagay ng basang bimpo sa kanyang noo at bumubulong. Anak, subukan mong matulog. Bukas, gagaling ka na. At sa sandaling hinawakan niya ang kamay ko, naisip kong walang anumang bagay sa mundong ito ang makakapaghiwalay sa amin. Palaging sinasabi ni Maring, Emilio, ang anak ay hindi utang, ito ay salamin. Ingatan mo kung paano mo tinitingnan ang sarili mo rito. Naniniwala siya sa kabutihan, sa pagbibigay, sa pananampalataya na ang pag-ibig ay laging nagbabalik. Naniniwala rin ako. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin ako na ang pananampalatayang iyon ang bumulag sa akin. Tuwing umaga, karaniwan akong lumalabas sa bakuran para diligan ang cactus na itinanim ni Maring. Matigas itong nakaligtas sa maraming panahon ng araw at hangin, tulad ng sinabi niya. Ang nakakaligtas sa araw ay makakaligtas din sa sakit. Isinilid ko ang pariralang iyon sa puso ko nang hindi nalalaman na malapit ko na itong matutunan sa pinakamalupit na paraan. Karaniwang dumadalaw si Gemma tuwing katapusan ng linggo. Mayroon siyang parehong itim at malalim na mata ng kanyang ina, ngunit ang ngiti niya ay sa akin malawak at mabait. Tinuruan ko siyang maglaro ng chess, maging pasensyoso, upang maunawaan na hindi laging panalo kapag nagmamadali. Madalas siyang nagtatanong, Lolo, nalulungkot ka ba minsan? Ngumiti ako. Oo, kapag tinitingnan ko ang board at wala nang nakaupo sa kabilang panig. Hindi niya naintindihan. Tumango lang siya at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng mga piyesa. Minsan, naiisip ko na kung ang buhay ay isang laro ng chess, ang unang mga galaw ang nagpapasya sa malaking bahagi ng kapalaran. Bihira kaming dalawin ni Tito, ngunit sa tuwing ginagawa niya, nag-uusap siya tungkol sa trabaho, mga proyekto, kontrata, mga numero na ayaw ko nang intindihin. Nakita ko ang isang bagay na kakaiba sa kanyang tingin. Hindi na ito ang inosenteng kuryosidad ng dati, kundi ang matigas na kislap ng isang taong sanay magkalkula. Gayunpaman, nagkaroon pa rin ako ng pag-asa dahil ako ang kanyang ama at ang isang ama ay laging tumitingin sa kanyang anak sa pamamagitan ng lente ng pag-ibig. Bagamat minsan ang pag-ibig na iyon ang fog na nagpapalabo sa katwiran. Ang hapon bago ang nakamamatay na araw na iyon, nakikipag-usap pa rin ako kay Maring sa pamamagitan ng kanyang retrato. Kita mo, mahal? Tumawag na naman si Tito. Siguro nagbabago na siya, natututo ng mag-alala ng mas higit. Wala akong ideya na sa kung saan sa pagitan ng malambot na liwanag na dumaraan sa bintana, ang anino ng pagtataksil ay nagsimula ng pumasok. Tahimik tulad ng alikabok sa hangin. Ang alikabok na iyon na makikita lang kapag huli na upang linisin ito. Noong umagang iyon, tumagos ang sikat ng araw sa lumang kurtina, gumuhit ng mahabang strip ng liwanag sa sahig na parang sukat ng oras. Katatapos ko lang hugasan ang tasa ko ng kape at ang bahagyang mapait na aroma ay umaalpas pa rin sa hangin. Ang tunog ng telepono ang sumira sa pamilyar na kapayapaan. Nang tingnan ko ang screen, nakita ko ang pangalan ni Tito. Matagal na siyang hindi tumatawag sa akin sa umaga. Pa, kumusta ka? Ang boses niya ay nagmamadali, na parang may tinatago. Mabuti anak, dito tulad ng dati. Nag-alinlangan siya sandali at pagkatapos ay nagpatuloy. Kailangan kitang makita ngayon, apurahan pa. Ito ay isang di kapani-paniwalang oportunidad, pero kailangan kong ipaliwanag ng personal. Kumunot ang noo ko. Ang pariralang, di kapani-paniwalang oportunidad ay hindi kailanman naging bahagi ng bokabularyo ni Tito. Siya ay isang inhenyero, isang praktikal na tao. Hindi siya kailanman nangangarap na yumaman ng mabilis. Ngunit, sumagot ako ng kalmado. Sige anak, halika kung kailan mo gusto. Bago pa ako makapagtanong ng higit, binaba niya. Buong umaga akong sinubukan na gawin ang karaniwan kong mga gawain, linisin ang mesa, diligan ng mga halaman, ayusin ang tambak ng lumang libro, ngunit ang isip ko ay hindi mapakali. Isang malabong pangamba ang pumuno sa akin. May mangyayari at hindi ko alam kung ito ay mabuti o masama. Nagtimpla ako ng pangalawang tasa ng kape. Pinapanood ang singaw na umaangat na parang isang marupok na presage. Eksaktong 11:00, tumunog ang doorbell. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Tito, nakasuot ng maayos, nakasuklay pabalik ang buhok, at sa tabi niya,
Isang estrangherong lalaki, mga 40 taong gulang, payat, at may ngiti na hindi nagbigay sa akin ng tiwala. Pa, ipakikilala ko sa iyo si Jomer, ang bayaw ko. Kinamayan ko ang lalaki, ramdam ang malamig at malambot na kamay niya na parang papel. Maraming salamat, Don Emilio, sabi niya na may boses na mas matamis kaysa asukal. Marami nang ikinuwento si Tito tungkol sa inyo. At ano ang nagdala sa inyo rito? Tanong ko. Sinusubukan na manatiling kalmado. Isang proyekto na maaaring magpabago ng buhay ninyo. Umupo sila sa sopa at nagbukas si Jomer ng isang tablet na nagpapakita sa akin ng mga larawan ng isang resort sa baybayin ng Palawan. Puting buhangin, mararangyang gusali, at ang slogan na garantisadong puhunan. Nag-usap siya ng walang tigil, hinahalo ang mga salita tulad ng annual return, unique opportunity, at assured family. Ang kalahati lang ang narinig ko dahil ang mga mata ko ay nakatuon kay Tito. Ang anak ko ay nakatingin sa baba, hindi naglalakas loob na makita ang tingin ko. Pagkatapos sinabi ni Jomer ang parirala na nagpalamig sa dugo ko. Kailangan lang namin ng paunang kapital na 4 na milyong piso, 4,000. At kayo, Don Emilio, ay may eksaktong ganoong halaga sa inyong ipon. Tumingala ako. Paano niya nalaman ang halagang iyon? Si Tito lang ang nakakaalam. Ibinigay mo ba ang impormasyon ko? Direktang tanong ko sa anak ko. Yumuko si Tito, ang boses niya ay halos bulong. Pa, sigurado ito. Sa loob ng 6 na buwan, dodoblehin natin ang pera. Inilapag ko ang tasa ko ng kape sa mesa at tiningnan siya ng diretso sa mata. Ang pera na iyan ay para sa katandaan ko, anak. At ang kinabukasan ni Gemma ay hindi pinagtatalunan. Napilitan si Jomer ng ngumiti at ibinalik ang tablet. Don Emilio, sinasayang ninyo ang isang oportunidad at sinasayang mo ang pasensya ko, sagot ko, tumatayo. Natapos ang pagpupulong. Huminga ng malalim si Tito. Nang lumabas si Jomer sa pinto, lumingon siya at nagsabi ng mahina, Pa, pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Pagkatapos, tiningnan ko siya, nakaramdam ng paghahalo ng galit at habag. Sa mga mata ng anak ko ay may kakaiba, hindi lang pag-aalala, kundi isang kadiliman na hindi ko pa nakita. Sumara ang pinto, nag-iwan sa hangin ng amoy ng mamahaling pabango na hinaluan ng pait ng malamig na kape. At sa sandaling iyon, parang narinig ko ang boses ni Maring na bumubulong sa likod ko. Emilio, hindi lahat ng kumikinang ay nagmumula sa liwanag. Umupo akong mag-isa sa sala, nakatingin sa tasa ng kape na hindi naubos. Ang foam ay malamig na, naging isang madilim na mantsa. Ang tunog ng kotse ni Tito at Jomer ay nawala na lang sa eskinita, ngunit ang puso ko ay hindi pa rin mapakali. Mayroon sa boses ng anak ko na hindi ko maaaring balewalain. Hindi ito eksaktong takot, kundi isang matinding pag-asa. Noong hapong iyon, umupo ako sa porch, pinapanood kung paano dahan-dahang nawawala ang araw sa bubong ng bahay sa kabilang kalsada. Sa isip ko, isang tanong ang umalingaw-ngaw. Bakit hahayaan ni Tito na malaman ng isang tulad ni Jomer ang lahat tungkol sa pribadong bagay ng kanyang ama? Si Jomer ang uri ng tao na tinuruan ko ang mga estudyante ko na iwasan sa buong buhay ko. Isang taong masyadong maraming sinasabi at napakaliit na nagmamasid, na laging nakangiti sa labi, ngunit hindi kailanman sa mata. Pagdating ng gabi, nagpasya akong tawagan si Tito, ngunit ang telepono ay tumunog lang at pagkatapos ay naputol. Sumuko ako, umupo sa mesa at binuksan ang drawer kung saan ko iningatan ang lumang sulat ni Maring. Mayroon doong isa na binasa ko ng daan-daang beses ang isinulat niya bago mamatay. Kung balang araw, pakiramdam mo ay lumamig ang mundo, tingnan mo ang mga mata ng anak mo. Doon, may bahagi pa rin ng liwanag ko. Binasa ko itong muli at bumuntong hininga. Mali ba ang nakikita ko o talagang nawala na ang liwanag na yon? Kinabukasan, bumalik si Tito. Sa pagkakataong ito, nag-iisa siyang pumasok, pagod. May mga eye bag na parang hindi nakatulog ng maraming araw. Pa, tungkol sa kahapon, paumanhin. Si Jomer ay maaaring maging impulsive,
pero maganda ang alok. Nanatili akong tahimik. Kinawayan ko lang siya para umupo. Ayokong pag-usapan ng negosyo, anak. Gusto kong malaman kung kumusta ka. Iniiwasan niya ang tingin ko. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Hindi ako maayos. Alam ko agad na may mali. Ikinuwento ni Tito sa akin na humiram siya ng pera kay Jomer para mamuhunan sa isang naunang proyekto at ngayon ay marami siyang nawala. May utang siyang higit sa 1,200,000 piso, pat to 200,000 at pinipilit siyang magbayad. Pa, kailangan ko ng tulong. Ikaw lang ang makakalabas sa akin dito. Tumayo ako at lumapit sa bintana, tumitingin sa labas. Ang anak ko, na tinuruan kong mamuhay ng may katapatan, ngayon ay nanginginig na parang isang bata na nakagawa ng kalokohan. Nakaramdam ako ng paghahalo ng habag at sakit. Tutulungan kita pero hindi sa lahat. Papautangin kita ng 600,000 piso, 600,000, ni isang kusing na masihigit pa at pipirmahan mo ang isang promissory note. Gusto kong mangako ka na ibabalik mo ito. Tumingala si Tito. Ang boses niya ay garalgal. Hindi sapat iyon, pa. Iyon ang huli kong salita. Nanatili siyang tahimik ng mahabang panahon. Pagkatapos ay tumango. Salamat, pa. Hindi kita bibiguin. Tumango ako, ngunit isang malalim na pagkabalisa ang pumuno sa akin. Nang umalis siya, pinanood ko siya mula sa bintana. Ang anino ni Tito ay humaba sa kalye at pagkatapos ay nawala sa kanto. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang hangin na pumapasok sa siwang ng pinto ay nagpaalala sa akin ng boses ni Maring. Emilio, huwag mong hayaan kailanman na bulagin ng habag ang iyong paghuhusga. Alam kong ginawa ko ang kabaligtaran. Pinahintulutan kong bulagin ako ng pag-ibig ko bilang ama. Ngunit, paano tatanggi ang isang ama kapag sinabi sa kanya ng kanyang anak, takot akong mawala ang lahat? Bago matulog, binuksan ko ang drawer, kinuha ang promissory note at isinulat ng nanginginig ang kamay, 600,000 piso. Babayaran ito ng anak ko, nagtitiwala ako sa kanya. At marahil, ang parira lang iyon, ang tiwala na iyon, ang unang sentensya na pinirmahan ko para sa sarili ko. Kinabukasan, ginawa ko ang eksaktong ipinangako ko. Ama at anak ay nagpunta sa bangko at umupo ng tahimik sa mahabang pila ng paghihintay. Si Tito ay mukhang pagod. Ang mga kamay ay magkakadikit at ang tingin ay umiiwas. Nang matapos kong pirmahan ang mga papel ng paglilipat, inabot ko sa kanya ang panulat upang pirmahan ang promissory note na inihanda ko noong nakaraang gabi. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Nangangako ka na babayaran mo ito bawat sentimo, tama? Pangako, pa. Isinilid ko ang promissory note sa isang sobre at inilagay sa drawer ng safe ko, kung saan ko pa rin iningatan ang mga alaala ni Maring. Nakaramdam ako ng kakaibang kawalan sa loob ko, na parang kakabenta ko lang ng isang bahagi ng aking mga alaala. Ilang araw pagkatapos, nagsimulang tumawag si Tito ng mas madalas. Sa simula, masaya ako. Nagtatanong siya tungkol sa kalusugan ko. Pinipilit niya ako na magpa-general check-up at sinasabi niya na may kakilala siya sa isang pribadong klinika. Inakala ko na ito ay isang tanda ng pasasalamat. Ngunit pagkatapos ay nagsimula ng maging kakaiba ang mga bagay. Sa unang konsulta, ang doktor ay hindi tumitigil sa pagtatanong ng walang kaugnayan. Nakalimutan ba ninyo ng madalas kung saan ninyo iniiwan ang mga bagay? May tumulong ba sa inyo kamakailan sa inyong pang-araw-araw na gawain? Nakaramdam ba kayo minsan na naliligaw kapag lumalabas kayo sa kalye? Tumawa ako at sumagot. Naging propesor ako ng matematika. Naaalala ko pa ang numero ng telepono ng isang estudyante 10 taon na ang nakalipas, doktor. Tumango siya, ngunit ang tingin niya ay parang may inirerehistro. Pagkatapos dinala ako ni Tito para magpa-cardiovascular check-up, isang brain tomography, blood test, lahat para matiyak na malusog si Papa. Hindi ako tumutol dahil nagtitiwala ako sa anak ko, ngunit tuwing umuuwi kami, napapansin ko na tinitingnan niya ang lahat ng may labis na atensyon. Ang mga papel ko, ang mga bill, ang mga passbook ko. Minsan, nahuli ko siya sa study ko na binubuksan ng isang drawer. Ano ang hinahanap mo? Nagulat siya at ngumiti ng awkward. Tinitingnan ko lang ang promissory note, pa.
Pero pinirmahan mo na iyon. Oo, gusto ko lang tiyakin na iningatan mo pa rin ng maayos. Ngumiti ako, ngunit isang pakiramdam ng lamig ang dumaan sa loob ko. Si Tito ay hindi kailanman naging kuryoso at mas lalo na sa pera. Isang hapon, dumating siya na may dalang bag ng prutas at nagsabi na may boses na malambot na parang hangin. Pa, gusto kong magbakasyon ka ng ilang araw. May isang tahimik na lugar malapit sa dagat na may medical attention. Tumawa ako. Nagsasalita ka na parang malapit na akong mamatay. Nag-aalala lang ako na mag-isa ka ng walang sino mang malapit. Ang pariralang iyon ay gumalaw sa akin. Oo. Mula nang mamatay si Maring, sa bahay na ito, ang tunog lang ng orasan at ang silbato ng hangin ang naririnig. Hindi ko maaaring itanggi ang kawalang nararamdaman ko tuwing hapon. Umupo si Tito at tumingin sa paligid ng silid, kung saan ang sunset ay nagpatingkad sa ginto ng larawan ng kasal namin. Sinabi niya ng mahina, "Gusto ko lang na alagaan ka tulad ng gusto ni Mama." Natahimik ako. Ang mga salita niya ay tila napakatapat. Ngunit sa mga mata ng anak ko ay may isang bagay na hindi ko maaaring pangalanan. Isang malamig na kislap, isang paghahalo ng habag at kalkulasyon. Noong gabing iyon, umupo akong muli sa harap ng larawan ni Maring. Kita mo, mahal, nagbago na siya. Siguro nagkamali ako sa pagdududa sa kanya. Hindi siya sumagot, ang hangin lang ang humihip ng malambot sa pamamagitan ng kurtina na nagpapanginginig ng bahagya sa larawan. Sa isang iglap, parang nakita ko na ang ngiti niya ay nawawala at natutunaw sa dilim. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog ng mahimbing. Sa isang panaginip, nakita ko ang sarili ko na nakatayo sa harap ng dagat, na ang mga alon ay malakas na bumabasag, at si Tito ay malayo, tinatawag ako na may kakaibang boses. Pa, magtiwala ka sa akin. Nang humakbang ako patungo sa kanya, nawala ang lupa sa ilalim ng mga paa ko. Nag-iwan lang ng silbato ng hangin at ang figura ng anak ko na nawawala sa fog. Ang sumunod na mga araw, madalas dumating si Tito na halos nakalimutan ko na nabuhay ako ng nag-iisa ng maraming taon. Naglilinis siya, nagluluto at naglalaba pa nga. Sa simula, masaya ako. Anong ama ang hindi magagalak na bumalik ang kanyang anak sa bahay, kumuha ng walis, at nagpainit ng sopas na karaniwang inihahanda ng kanyang ina? Ngunit, unti-unti ang pag-aalaga na iyon ay naging di karaniwan. Nagsimula siyang suriin ang first aid kit ko, maingat na itinala ang mga gamot na iniinom ko, nagtatanong tungkol sa oras ng pagtulog at pagkain ko. Minsan, habang nagbabasa ako ng libro, nakita ko siya sa pinto na may notebook sa kamay, nagtatanong, "Pa, nakakalimutan mo ba ang mga bagay kamakailan? Napansin ko na naiwan mong nakabukas ang ilaw ng maraming beses." Ngumiti ako ng may kapaitan. Naging propesor ako sa loob ng 40 taon. Kung masama ang memorya ko, sinunog na sana ng mga estudyante ko ang eskwelahan. Hindi siya ngumiti, tumango lang siya at nagtala ng iba pa sa notebook niya. Araw-araw siyang nagdadala ng mas maraming papel, bill, resulta ng analysis, medical report. Kapag tinatanong ko siya, sinasabi niya na ito ay para ingatan kung sakaling kailangan ko ng tulong medikal. Ngunit sa mga mata ko, ang lahat ay tila isang buod ng sarili kong pagtanda. Isang hapon, dumating siya na may kasamang lalaking nakasuot ng puting robe na nagpakilala bilang neurologist. "Gusto lang naming alisin ang anumang cognitive deterioration pa. Naniniwala ka ba na meron akong sakit, anak?" Tanong ko sa kanya. "Hindi, check-up lang ito." Pumayag ako dahil ayokong makipagtalo. Ang doktor ay naglagay sa harap ko ng isang papel na may mga bilog, tatsulok at numero. "I-drawing ang nakikita ninyo, magbilang pabalik mula 100 sa pituhan, bigkasin ang mga buwan sa tamang pagkakasunod-sunod." Ginawa ko ang lahat ng walang isang pagkakamali, ngunit sa kanilang mga tingin ay may isang bagay na nagpalamig sa akin, isang pagkadismaya na parang inaasahan nila na magkakamali ako. Noong gabing iyon, nakita ko si Tito na nakaupo sa mesa ng dining room,
na nakikipag-usap sa telepono sa napakahinang boses. Mga fragment lang ang narinig ko. Handa na ba ang lahat? Oo, mapipirmahan na ang mga papel sa lalong madaling panahon. Nang lumapit ako, binaba niya agad. Sino ang kausap mo? Si Jomer lang. Nagtatanong tungkol sa kalusugan mo pa. Ang sagot niya ay tila malambot na parang kendi na natutunaw, ngunit nag-iwan ng mapait at matagal na aftertaste. Ilang araw pagkatapos, nagsimulang magsalita si Tito ng mas higit tungkol sa kaligtasan ko. Sinabi niya na ang bahay ay masyadong luma, hindi praktikal kung madapa ako o kailangan ko ng ambulansya. Iminungkahi niyang maghanap ng lugar na may propesyonal na pangangalaga. Isang magandang lugar pa na may mga hardin, mga doktor, magpapahinga ka roon. Kumunot ang noo ko. Hindi ko kailangan magpahinga. Malusog ako at mas gusto kong pakinggan ang tik-tak ng orasan na ito kaysa sa tunog ng isang sirena. Ngumiti siya, isang mabait na ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay umiiwas sa akin. Nag-aalala lang ako sa iyo. Gusto ko ang pinakamabuti para sa iyo. Noong gabing iyon, binuksan ko ang bintana at tiningnan ang pamilyar na kalye. Ang aroma ng puno ng orange sa likod bahay ay hinaluan ng malamig na hangin. Naalala ko si Maring, ang tingin niya tuwing nakikita niya si Tito noong bata pa, isang tingin na puno ng pagmamalaki. Bumulong ako. Kita mo, mahal. Sinasubukan niyang gawin ang tama. Siguro tumatanda na ako at nagiging mapaghinala. Pagkatapos, umupo ako at naghanda ng isang tasa ng sariwang kape. Ngunit nang sumipsip ako sa una, napansin ko na ang kamay ko ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa isang malabong pangamba na lumalaki sa loob ko. Isang napakalaking bagay ang malapit ng mangyari. At marahil sa pagkakataong ito, hindi magiging sapat ang pag-ibig upang iligtas ako. Isang Martes ng umaga, habang nagbabasa ako ng pahayagan sa porch, pumasok si Tito. May dala siyang manipis na folder sa kamay at isang kakaibang ngiti, isang paghahalo ng kaba at ginhawa, na parang malapit na siyang kumpletuhin ang isang gawain na matagal na niyang hinintay. Pa, mayroon akong di kapani-paniwalang balita, sabi niya. Inilalagay ang folder sa ibabaw ng mesa. Kakahanap ko lang ng isang perpektong lugar para magpahinga ka at mas alagaan. Malapit sa dagat na may malamig na klima at mga doktor na nagbabantay 24 oras. Tiningnan ko siya ng nagulat. Ano ang sinasabi mo, Tito? Hindi ako may sakit. Ngumiti siya at dahan-dahang nagsalin ng kape sa tasa ko na parang gusto niyang pakalmahin ang reaksyon ko. Nag-aalala lang ako sa iyo. Nag-iisa ka. At kung may mangyari, sino ang makakapansin para tulungan ka? Ang lugar na iyon ay mayroong lahat. Subukan mo lang sa loob ng isang linggo. Natahimik ako. Hindi makakasama ang isang linggo, naisip ko. Ngunit sa loob ko, isang mahinang boses ang bumulong. Mag-ingat, Emilio. Trial lang ito, tama? Oo pa, isang linggo lang. Noong hapong iyon, sumakay kami sa kotse. Hindi ako nagtanong kung saan kami pupunta. Bahagyang dahil ayokong maging awkward at bahagyang dahil may natitira pa akong tiwala. Tumakbo ang kotse sa mga kalsada na kilala ko sa buong buhay ko. Papalabas sa lungsod habang ang daan ay bumukas sa pagitan ng mga hanay ng tuyong puno. Nang dumating kami, isang sign ang lumabas sa harap ng mga mata ko. Golden Harvest Retirement Home. Ang pangalan ay parang maganda, tulad ng paglubog ng araw ng katandaan. Naisip ko na marahil, nagsasabi ng totoo si Tito. Sa loob, isang matandang babae ang malugod kaming tinanggap. Maligayang pagdating, Don Emilio. Dito, magiging maayos kayo. Ang silid ay maliwanag at malinis na may amoy ng disinfectant na hinaluan ng lavender. Mayroong hardin, isang fountain at mga matatanda na nakaupo sa mga bangko, ngunit ang kanilang mga mata ay walang laman na parang tumitingin sa akin. Humarap ako kay Tito. Hindi masama ang lugar na ito, pero hindi ko kailangan na narito. Ngumiti siya, umiiwas sa tingin ko. Binayaran ko na ang 3 buwan. Manatili ka para subukan sa loob ng 1 linggo. Kung hindi mo gusto, ibabalik kita. Natigilan ako. 3 buwan. Nagbayad ka na nang hindi nagtatanong sa akin.
Gusto ko lang na alagaan ka ng maayos. Huwag kang magalit pa. Nanatili akong tahimik. Ayokong makipagtalo sa isang hindi kilalang lugar. Minsan, pinipili ng isang ama ang katahimikan, iniisip na ang kanyang anak ay may natitira pa ring sentido. Pagdating ng gabi, kinuha ni Tito ang ilang bagay mula sa maleta, isang pares ng damit, ang luma kong relo, at ang larawan ni Maring. Dinala ko ito para sa iyo para maramdaman mong nasa bahay ka, sabi niya iyon, at pagkatapos ay hinalikan ako sa noo. Dadating ako para dalawin ka sa loob ng ilang araw. Magpahinga ka pa. Tumango ako at pinanood siyang lumayo sa mahabang pasilyo. Ang dilaw na ilaw ay tumama sa kanyang balikat, humahaba sa puting tile ng sahig. Sumara ang pinto at narinig ko ng malinaw ang click ng kandado. Umupo ako sa kama, ang mga mata ko ay tumitingin sa bintana. Sa labas, ang mga matatanda ay nakaupo ng tahimik sa dilim, na parang mga anino na walang memorya. Nakaramdam ako ng kilabot. Hinanap ko ang telepono ko sa bulsa ng jacket ko. Walang laman. Sinuri ko ang maleta. Wala nang iba kundi damit at ang larawan. Ang unang pakiramdam ay hindi takot, kundi isang tahimik na pagkalito na parang nalagay ako sa buhay ng ibang tao nang hindi sinasadya. Sa labas, ang hangin ay humihip sa pagitan ng mga puno, tunog na parang isang bulong. Tiningnan ko ang larawan ni Maring, hinawakan ko ng malambot ang kristal at sinabi ng mahina, "Tama ka, Maring. Hindi lahat ng liwanag ay nagmumula sa langit." Ang unang umaga sa Golden Harvest, nagising ako sa isang kakaibang silid na may bahagyang amoy ng disinfectant. Ang liwanag ay tumagos sa manipis na kurtina. Hindi na ito ang pamilyar na araw na pumapasok sa bintana ng bahay ko sa Maynila. Dito, ang araw ay may kulay puting pale, malamig na parang sa ospital. Hinanap ko ang telepono ko sa bulsa ng pantalon ko, pagkatapos sa maleta, ngunit hindi ko ito nahanap. Sigurado ako na dinala ko ito. Lumabas ako sa pasilyo at tinanong ang isang nurse na dumaan. Paumanhin ang cellphone ko, sa tingin ko nakalimutan ko. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiti na walang kaluluwa. Ang mga residente ay hindi maaaring magkaroon ng personal na gamit, sir, para sa kaligtasan ninyo. Para sa kaligtasan ko? Hindi ako isang pasyente, miss. Tumango lang siya at umalis na parang walang narinig. Naglakad ako sa pasilyo. Ang lahat ng silid ay magkakamukha, na may saradong pinto at sa loob, mga buntong hininga lang, at ang tunog ng mga wheelchair ang naririnig. Nang dumaan ako sa common room, ang ilang matatanda ay nakaupo na nanonood ng telebisyon nang walang kurap, na may tingin na nawawala na parang mga bangka na walang angkor. Isang matanda sa tabi ko ang lumingon sa akin at nagsabi na may nanginginig na boses. Sabi nila pansamantala lang, pero 2 taon na ako rito. Ang pariralang iyon ay nagbigay sa akin ng kilabot. Sa oras ng tanghalian, tinanong ko ang isa pang nurse, "Anong oras darating ang anak ko?" "Ang anak ninyo ay nag-iwan ng instruksyon na naglalakbay siya at hindi maaaring gambalain." "Hindi iyan maaari. 1 linggo lang ako rito." Tiningnan niya ako na parang isang matigas ang ulong bata. "Ang pagpasok ninyo ay nakarehistro bilang permanente, Senyor Quiroz." Natigilan ako, permanente. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa ulo ko na parang kampana ng libing. Nagtanong ako na makita ang direktor ng center. Siya, isang babae na may puting buhok at formal na hitsura, ay pumasok sa opisina na may profesional na ngiti. "May pagkakamali siguro," sinabi sa akin ng anak ko na 1 linggo lang. "Walang pagkakamali, Senyor Quiroz. Mayroon kaming medical report na nagpapahiwatig na kailangan ninyo ng patuloy na pangangasiwa, simula ng senile dementia, pagkasira ng isip dahil sa pagtanda." Tumayo ako ng mabilis. "Dementia? Absurdo iyan. Lubos akong matino. Ang mga pasyente na may kondisyon ninyo ay karaniwang nagsasabi ng parehong bagay," sabi niya. Pinapanatili ang isang malambot at huwad na tono ng pag-unawa. "Huwag kayong mag-alala. Nasa mabuti kayong mga kamay." Lumabas ako, ngunit ang pangunahing pinto ay may guwardiya. Isang malaking lalaki na nakakrus ang mga braso sa dibdib ang humarang sa daan ko. "Paumanhin, sir. Hindi kayo maaaring lumabas ng walang authorization." Tumingin ako sa paligid.
Ang iba ay naglalakad ng tahimik. Walang nagsasalita, walang tumutulong. Naunawaan ko na nakulong ako, hindi ng kadena, kundi ng mga pirma at legal na papel. Noong gabing iyon, umupo ako sa aking silid nang hindi makatulog. Ang tunog ng hangin sa labas ay humalo sa mga hakbang ng nurse sa pagronda. Tiningnan ko ang larawan ni Maring sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang mukha niya ay tila malabo sa dilaw na ilaw. Maring, kita mo. Anong tanga ako? Naniwala ako sa kanya. Kinamayan ko ang larawan, nakaramdam ng matinding pagtataksil, hindi lang dahil niloko ako ni Tito, kundi dahil hindi ko napansin noon. Malapit sa hating gabi, may kumatok ng mahina sa pinto. Binuksan ko at nakita ang isang matandang babae na may puting buhok at isang simpleng uniforme. Hindi ka dapat narito, sabi niya ng mahina. Tiningnan ko siya ng nagulat. Paumanhin. Tumingin siya sa paligid at ibinaba ang boses. Ang pangalan ko ay Manang Emmy. Nagtatrabaho ako sa laundry, nakakarinig ako ng mga bagay-bagay. Ang tingin niya ay naging seryoso. Ang anak ninyo ay dumating kahapon. Nakipag-usap sa direktor tungkol sa pagbebenta ng isang property. Ang pariralang iyon ay parang isang malamig na kutsilyo. Kumapit ako sa frame ng pinto. Nararamdaman na nanginginig ang sahig sa ilalim ng mga paa ko. Hinawakan ako ng malambot ni Manang Emmy sa balikat at bumulong. Huwag kang magtiwala sa kahit sino rito. Bukas, mag-uusap tayo ng mahinahon. Umalis siya. Nag-iwan ng amoy ng sabon sa hangin. Isinara ko ang pinto, sumasandal sa dingding, sinusubukan na kontrolin ang paghinga ko. Sa labas, ang hangin ay sumisilbato sa siwang ng bintana at napagtanto ko na mula sa sandaling iyon, ang buhay ko ay hindi na malaya. Hindi na ako isang bisita. Naging bilanggo ako ng sarili kong tiwala. Hindi ako nakatulog sa buong gabi. Sa ulo ko, isang parirala lang ang umaling-aungaw. Ang anak ninyo ay nag-usap tungkol sa pagbebenta ng isang property. Anong property? Ang bahay ko o ang retirement account na inipon ko sa buong buhay ko? Naglakad ako pabalik-balik sa silid. Nakikinig sa echo ng mga sapatos ko sa malamig na sahig. Sa kung saan sa pasilyo, narinig ang isang mahinang pag-ungol na sinundan ng pag-ikot ng isang wheelchair, ritmo, na lumalayo na parang nawawalang tibok ng puso ko. Maaga sa umaga, nagpakita ulit si Manang Emmy. May dala siyang tray na may malinis na tuwalya, nagpapanggap na naglilinis ng silid. Nang sumara ang pinto, sinabi niya ng mahina, "Huwag kang magsalita ng malakas. Nakikinig ang mga pader." Tumango ako at umupo sa gilid ng kama. "Ano ang alam mo eksakto?" Tumingin siya sa paligid at ibinaba ang boses. "Ang anak ninyo ay dumating kahapon ng hapon. Nakita ko siyang nakikipag-usap sa direktor. Binanggit nila ang ilang papel na kailangan ninyong pirmahan. Isang bagay tungkol sa pagbebenta ng isang bahay." Kinamayan ko ang mga kamao ko. "Ang bahay ko. Gusto niyang ibenta ang bahay ko." Tiningnan ako ni Manang Emmy nang may kalungkutan na tila sanay na siyang masaksihan ang mga bagay na ito. "Hindi kayo ang una, Don Emilio. Maraming matatanda rito na ginawa ng kanilang mga anak ang parehong bagay. Una, dinala sila. Pagkatapos ay idineklara silang hindi karapat-dapat. At sa huli ay nakalimutan na sila. Ang pariralang iyon ay parang isang malalim na hiwa. Tumingin ako sa bintana. Ang liwanag ng umaga ay tumagos sa mga rehas. Hinahati ang mukha ko sa dalawa. Kailangan kong lumabas dito. Hindi iyon magiging madali. Lahat ay pinirmahan. Kayo ay nakalista bilang permanent resident na may medical diagnosis. Napatawa ako ng tuyo. Palsipikadong diagnosis. Ginawa nila ang lahat ng perpekto. Inilagay niya ang kamay niya sa balikat ko at sinabi ng mahina, "Hindi lahat ay nawawala. Mayroon akong nakatagong telepono, isang lumang aparato, ngunit gumagana. Maaari ko itong ipahiram sa inyo bukas kapag nasa laundry ako. Walang nagre-repaso roon." Tiningnan ko siya, hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa isang lugar na puno ng walang laman na mukha at saradong pinto, si Manang Emmy ang unang sinag ng liwanag. "Salamat, Manang Emmy. Kung magawa ko ang isang tawag, malalaman ng apo ko kung ano ang gagawin." "Ang apo ninyo?"
Oo, si Gemma. Ang nag-iisa na hindi ako binibigo. Ngumiti ng bahagya si Manang Emmy. Kung gayon, may pag-asa. Umalis siya, iniiwan ang pinto ng bahagyang nakabukas, sinasadya. Nananatili akong nakaupo ng tahimik, nakikinig sa tunog ng mga washing machine sa malayo, na parang patuloy na alon ng dagat. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang nagpapanatili sa iyong buhay ay hindi ang kabataan, kundi ang pag-asa na maniwala ulit. Itinago ko ang larawan ni Maring sa ilalim ng unan. Tinitingnan ang mukha niya, bumulong ako. Kita mo, mahal, mayroon pa akong daan na lalakbayin. Noong hapon, lumahok ako sa sapilitang group therapy. Isang malaking silid, ilang upuan na bilog, mga matatanda na nagbabasa ng tula, kumakanta, o simpleng tumitingin sa kawalan. Umupo rin ako roon, nagpapanggap na nagguguhit sa isang blangkong papel. Habang nagtatala ang nurse, sumulat ako ng tahimik ng ilang linya sa isang sulok ng papel. Gemma, kung mabasa mo ito balang araw, tandaan, ang katotohanan ay hindi tumatanda. Pagkatapos ay tinitiklop ko ito at isinilid sa bulsa ng jacket ko. Nang dumating ang gabi, narinig ko ang mga hakbang ng ronda, ang tunog ng mga susi na umiikot sa mga kandado, at pagkatapos ay ang katahimikan. Binuksan ko ang kurtina at tiningnan ang madilim na hardin. Ang hangin sa gabi ay humihip ng malambot at nakita ko ang mga siluet ng mga matatanda na tumitingin sa langit na parang naghahanap ng daan pabalik. Alam ko na bukas dadalhin sa akin ni Manang Emmy ang telepono at marahil ang buhay ko ay magbabago mula sa sandaling iyon. Kapag nabawi ko ang kalayaan ko, hindi lang para sa akin kundi para sa lahat ng matatanda na nakakulong sa Golden Harvest. Isang lugar na tinawag nilang tahanan, ngunit sa totoo lang ay isang gintong hawla para sa mga nakalimutang puso. Kinabukasan, tulad ng ipinangako, nagpakita si Manang Emmy habang nakaupo ako sa isang sulok ng hardin na nagpapanggap na nagbabasa ng pahayagan. Inabot niya sa akin ang isang maliit na pakete ng tuwalya at bumulong. Sa loob ay may telepono. Gamitin mo ng maingat. Halos patay na ang baterya. Tumango ako at isinilid ang pakete sa bulsa ng jacket ko. Ang kamay ko ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na makahawak ulit ng isang thread na nag-uugnay sa akin sa labas ng mundo pagkatapos ng napakahabang panahon. Nag-antay ako hanggang tanghali, nang natutulog na ang lahat ng siesta, at sumingit ako sa isang sulok ng hardin kung saan itinago ng mga cypress ang tingin ng mga kamera. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis na parang isang estudyante na gumagawa ng ipinagbabawal. Binuksan ko ang telepono. Ang screen ay bahagyang lumiwanag. Mayroon itong ilang gasgas, ngunit gumana. Dinial ko ang numero ni Gemma na alam kong by heart. 3 ring at pagkatapos ay isang malinaw na boses ang tumunog. Hello? Gemma, ako ito ang lolo mo. May maikling katahimikan na sinundan ng mabilis na paghinga. Lolo, sabi ni Papa nagbakasyon ka kasama ang mga kaibigan mo sa college. Nasaan ka? Kasalan iyan, anak ko. Nasa isang asylum ako na tinatawag na Golden Harvest. Dinala ako ng tatay mo rito ng may panlilinlang at hindi ako pinapayagang lumabas. Narinig ko si Gemma na humihikbi sa kabilang linya. Paano? Hindi iyan maaari. Sinasabi niya na huwag akong maniwala sa anumang sinasabi mo. Pakinggan mo ako ng mabuti. Sa tingin ko gusto niyang ibenta ang bahay ko at kunin ang ipon ko. Kailangan mong pumunta. Pero huwag mong sabihin sa tatay mo, okay? Oo, lolo, pangako. Ang boses ng bata ay nanginginig, ngunit determinado. Palagi siyang may ganoong espiritu, matapang para sa kanyang edad tulad ng kanyang ina, na may paghahalo ng katigasan ng ulo at tamis na nakita ko kay Maring. Mag-ingat ka, anak ko, at tandaan, walang sino man ang dapat makaalam na nag-usap tayo. Pangako ko. Humina ang signal. Nang sasabihin ko pa ang isang bagay, namatay ang screen, naubos na ang baterya. Tinitigan ko ang telepono, kumakapit pa rin dito, na parang takot akong mawala ang marupok na thread ng pag-asa. Noong hapon, ibinalik ko ang telepono kay Manang Emmy at nagpasalamat ako sa kanya sa pamamagitan ng tingin. Tumango lang siya ng bahagya.
Magkaroon kayo ng pananampalataya, alam pa rin ng mga kabataan kung paano ipaglalaban ang tama. Bumalik ako sa silid ko na ang puso ay tumitibok pa rin ng malakas. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, naramdaman ko na hindi na ako nag-iisa. Alam na ni Gemma, may gagawin siya. Mas nagtitiwala ako sa kanya kaysa sa kahit sino sa mundo. Nang dumating ang gabi, narinig ko ang pinto ng silid sa tabi ko na nagbukas ng malambot. Isang matanda na nakasandal sa tungkod ang lumabas at tumingin sa akin na may malabong mata. Bago? Oo. Kung gayon, naaalala mo pa ang pangalan mo? Ang mga salita niya ay nagpalamig sa akin. Ilang tao rito? Marahil minsan ay matino tulad ko. Ay dahan-dahang tinanggalan ng isip ng mga gamot, paghihiwalay at katahimikan. Umupo ako sa kama na nakatingin sa larawan ni Maring. Ang dilaw na ilaw ay nagpapamukha na humihinga ang mukha niya. Maring, kita mo? Naaalala pa ng bata ang sinabi mo sa kanya. Huwag kang manatiling tahimik kapag ang tama ay tinatapakan. Ngumiti ako ng bahagya at ang mga luha ay tumulo ng hindi ko namamalayan. Sa kung saan sa pasilyo, nagring ang orasan ng 5:00. Nagbilang ako sa isip ko, 3 oras pa at darating ang anak ko. Sumandal ako sa dingding, nakikinig sa hangin na humihip sa siwang ng pinto. Sa hininga na iyon, parang narinig ko ang isang malayo na bulong. Magtiis ka, Emilio. Ang katotohanan ay nagising na. Ipinikit ko ang mga mata ko at sa unang pagkakataon, mula nang ikulong ako rito, nakatulog ako. Bagamat ang panaginip ko ay puno ng mga larawan ni Gemma, na tumatakbo patungo sa akin na may hawak na maliwanag na telepono, na parang nagdadala siya ng isang maliit na lampara para gabayan ako palabas sa dilim. Dumating si Gemma, tulad ng ipinangako niya. Nalaman ko agad nang narinig ko ang isang pagtatalo sa pasilyo noong sumunod na hapon. Ang boses niya ay malinaw na umalingaw-ngaw sa gitna ng mamasa-masang katahimikan ng mahabang pasilyo. Apo niya ako, may karapatan akong makita siya. Lumabas ako sa silid ko nang nagmamadali, na ang puso ay tumitibok ng malakas. Ang direktor ng asylum ay humarang sa pasukan na ang mukha ay malamig na parang estatwa. Ang tatay ninyo ang legal na responsable. Kung walang authorization niya, hindi kayo maaaring bumisita. Ngunit hindi umatras si Gemma. Kinuha niya ang telepono niya na ang mga mata ay nagniningning. Kung gayon, tatawagan natin siya ngayon mismo. Titingnan natin kung gustong ipaliwanag ng tatay ko sa hukom kung bakit niya ikinulong ang lolo niya. Nag-alinlangan ng direktor pagkatapos ay bumuntong hininga. 15 minuto sa visiting room. Ni 1 minuto na masihigit pa. Hindi ko maalala kung paano ako tumakbo. Alam ko lang na nang bumukas ang pinto, sumugod si Gemma sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Ang amoy ng buhok niya, ang pamilyar na aroma ng sabon ay nagpabigat sa lalamunan ko. Lolo, ayos ka ba? Ngayon, oo, anak ko. Umupo kami sa visiting room. Sa labas, nagsisimula ng bumagsak ang isang manipis na ulan. Ang direktor ay nanatili malapit, nagpapanggap na abala sa ilang papel, ngunit sa totoo lang ay nakikinig. Sinabi ko ng mahina, ang tatay mo at ang bayaw niya na si Jomer ay gusto akong mamuhunan ng ipon ko sa isang huwad na negosyo. Nang tumanggi ako, plinano nila ito. Dinala nila ako ng may kasinungalingan, kinuha nila ang telepono ko at ngayon ay sinasabi nila na may sakit ako. Kinuyom ni Gemma ang kamay ko na ang mga mata ay puno ng luha. Lolo, kakaiba ang lahat sa bahay. Inimpake ni Papa ang mga gamit mo. Sabi niya, iingatan niya habang naglalakbay ka. Narinig ko rin siyang nakikipag-usap kay Jomer tungkol sa pagbebenta ng bahay. Tumango ako. Kaya ako tumawag sa iyo. Pakinggan mo ng mabuti. Sa desk ko, ang pangalawang drawer, may asul na folder na may mga dokumento ko, mga title, account, testamento. Itago mo ito bago mahanap ng tatay mo. Tumango si Gemma nang masigla na nanginginig ang mga labi. Gagawin ko iyan ngayon mismo, pero kailangan mong lumabas dito, Lolo. Susubukan ko. May kaibigan ako rito na tumutulong sa akin. Huwag kang magrisgo, lumapit ang direktor. Tapos na ang oras. Tumayo si Gemma na ang tingin ay nag-aapoy. Babalik ako bukas, Lolo, pangako. Niyakap ko siya ulit
Gustong kumapit sa kanya, ngunit hindi naglalakas loob. Nang sumara ang pinto, naramdaman ko na bumabagsak ang puso ko sa tunog ng mga hakbang niya na lumalayo. Noong gabing iyon, ang langit ay natakpan ng malamig na ulan. Umupo akong mag-isa, sinusubukan na isipin ang mukha ni Gemma habang umaalis. Masyado siyang bata para dalhin ito, ngunit siya rin ang tanging pag-asa ko. Nagtanong ako, mahahanap ba niya ang mga dokumento? Makakarating ba siya sa oras bago kumilos si Tito? Dumaan si Manang Emmy, nagdadala ng tray ng tsaa. Nakita ko ang apo ninyo ngayon. May karakter siya. Ang batang iyan ay maaaring maglipat ng mga bundok. Ngumiti ako na may luhang mata. Siya ang puso ko, Manang Emmy. Umupo siya sa tabi ko at nagsabi ng mahina, mag-ingat kayo. Binabantayan kayo. Sinuri nila ang silid ninyo kaninang hapon. Kinuyom ko ang kamay niya at tumango ng bahagya. Hindi ako susuko. Nang umalis si Manang Emmy, nanatili ako sa tabi ng bintana, nakatingin sa binahang hardin. Ang mabibigat na patak ng ulan ay bumagsak sa mga dahon. Lumilikha ng isang ritmikong tunog. Naalala ko si Maring. Kung buhay siya, marahil alam niya kung paano pipigilan si Tito. Sinabi ko ng mahina sa larawan sa tabi ng kama ko. Mahal ko, narito pa rin ako. Matino pa rin ako. Naalala ko pa ang bawat numero, bawat alaala. Hindi ko hahayaang kunin nila ang pinakamamahal ko, ang memorya ko, ang kaluluwa ko. Sa labas, umuungal ng malambot ang kulog. Humiga ako, ngunit hindi makatulog. Sa dilim, parang narinig ko ang boses ni Gemma sa hangin. Inuulit ang parehong mga salita na sinabi niya noong hapon. Ilalabas kita rito, Lolo, pangako. At sa gitna ng ulan na iyon, sa lugar na iyon na tinatawag na Home for the Aged, naunawaan ko na ang tunay kong labanan ay nagsimula sa sandaling tumawid ang batang iyon sa pinto para maghanap ng katarungan para sa kanyang lolo. 2 araw pagkatapos, ang umaga ay dumating na may pale na liwanag at isang malakas na amoy ng disinfectant. Nakaupo ako sa mesa ng dining room nang lumapit si Manang Emmy, tumitingin sa paligid bago bumulong. Tumawag ang apo ninyo. Darating siya ngayon na may kasamang abogada. Tumango ako ng bahagya. Ang pariralang iyon ay parang isang kuryente na nagpasigla sa bawat selula ng matanda kong katawan. Si Gemma ay hindi nag-iisa. Alam niya kung sino ang hahanapin. Tanghali, habang natatapos lang ang group therapy, lumapit ang receptionist ng tumatakbo. Don Emilio, may bisita kayo. Nagpunta ako sa visiting room at nakita ko si Gemma na nakatayo. Ang mukha ay nag-aalala, ngunit ang mga mata ay nagniningning. Sa tabi niya, isang batang babae na mga 31 taong gulang, nakasuot ng simple, ngunit may matatag na attitude. Senyor Quiroz, sabi niya, iniaabot ang kamay niya. Ako si Atizan Diane Cruz. Ikinuwento sa akin ng apo ninyo ang lahat. Tiningnan ko si Gemma at isang bahagyang ngiti ang lumabas sa gitna ng bagyo ng buhay ko. Anak ko, alam mo eksakto kung ano ang gagawin. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi namin hahayaang kunin nila ang anumang bagay sa inyo, Lolo. Umupo kami sa isang tahimik na sulok ng silid at nagladlad si Diane ng ilang dokumento. Ang anak ninyo, si Tito, ay nagsimula ng proseso ng legal na interdiction. Interdiction? Tanong ko. Oo, ito ay isang legal na pamamaraan upang ideklara na hindi ninyo maaaring pamahalaan ang inyong mga ari-arian. Kung aaprubahan ng hukom, ang anak ninyo ay magiging tagapangalaga ninyo at maaaring magbenta o ilipat ang lahat ng pera ninyo. Naramdaman ko na lumalamig ang mga kamay ko. Binuksan ni Gemma ang purse niya at kumuha ng isang tambak ng papel. Nahanap ko sila sa desk ni Papa. Pinaplansa niya ang pirma mo, Lolo. Sinuri ni Diane ang bawat papel, tumatango. Ito ay seryoso, pero ito rin ang aming kalamangan. Kung mapapatunayan namin ang falsification at ang inyong buo na kakayahan sa pag-iisip, maaari naming itigil ang buong proseso. Naglagay siya ng isang maliit na recorder sa ibabaw ng mesa. Irerehistro namin ang testimony ninyo. Gusto kong ikwento ninyo ang lahat mula sa simula. Nagsimula akong magsalita na ang boses ay matatag, ngunit pautal-utal. Mula sa unang tawag sa telepono, ang pagbisita kasama si Jomer. Ang panlilin lang upang pirmahan ang mga papel hanggang sa araw na dinala nila ako rito. Ang bawat salita ay parang isang kutsilyo, ngunit kinakailangan
dahil ang katotohanan ay kailangang marinig. Nang matapos ako, pinatay ni Diane ang recorder. Sa recording na ito at ang mga dokumento, magpapakita kami ng isang emergency amparo, proteksyon. Hihingi rin kami ng isang independenteng medical evaluation. Sumabat si Gemma. At ang kotse ng lolo ay nabenta na. Bukod pa rito, kinuha nila ang pera mula sa isa sa kanyang mga account. Tiningnan ko siya na may masakit na puso. Masyado nang malayo ang narating ng tatay mo. Nagtala ng mabilis si Diane at nagsabi, kailangan namin ng patunay na malusog kayo. Maari ba kayong mag-solve ng math operation? Alalahanin ang mga petsa, mga allowance? Isa sa alang-alang ito ng hukom. Ngumiti ako ng may kalungkutan. Nagturo ako ng matematika sa loob ng 40 taon. Maaari ko pa ring patunayan na 70-24 ay 400 odd. Pareho silang ngumiti ng bahagya, ang unang ngiti sa loob ng maraming araw. Nang matatapos na ang pagpupulong, nagsabi si Diane ng seryoso, Senyor Quiroz, sa ngayon, kailangan ninyong magpanggap na normal. Huwag ninyong komprontahin ang mga personnel o ang inyong anak. Kami na ang bahala sa iba. Kinuha ni Gemma mula sa purse niya ang isang maliit na silver na bagay na parang isang pendant. Ito ay isang emergency button. Kung pipindutin mo ng 3 beses, matatanggap ko ang lokasyon mo. Gamitin mo lang kung nasa panganib ka. Kinuha ko ito, napakilos na hindi ako nakapagsalita. Salamat anak ko. Mayroon kang tapang ng lolo mo. Nang umalis sila, nanatili akong nakatingin sa glass hanggang sa nawala ang kanilang mga figura sa likod ng pinto ng bakal. Sa loob ko, isang maliit na apoy ang nagsisimula ng sumiklab, hindi ng galit, kundi ng pag-asa at pag-asa na mabuhay. Noong gabi, bumalik si Manang Emmy sa silid ko at nagsabi ng mahina. Ang anak ninyo ay narito pagkatapos ng pagbisita. Nakipag-usap sa direktor, tila galit. Kinuyom ko ang pendant na ibinigay sa akin ni Gemma. Ang liwanag ay sumasalamin sa dingding. Nagniningning na parang isang maliit na bituin. Tumingin ako sa kisame at nagsabi ng tahimik, maring manatiling kalmado. Hindi na ako natatakot. Mula ngayon, lalaban ako para sa amin, para kay Gemma, at para sa lahat ng matatanda na nakalimutan. Halos hindi ako nakatulog. Tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, nakikita ko ang mukha ni Tito, malamig, malayo, na may tingin na hindi na ang anak na minsan kong inaruga. Alam kong galit siya dahil dumating si Diane at Gemma. Kung mas galit siya, mas irresponsable siya. At ako, bagamat may kaunting pag-asa, nakaramdam ako na parang isang tao sa isang bahay na puno ng exposed wire, isang spark lang, at sasabog ang lahat. Malapit sa hating gabi, narinig ang mga hakbang sa pasilyo, ritmo na hakbang na huminto sa harap ng pinto ko. Pigil hininga ako. Isang mahinang boses ang tumago sa siwang. Maaga bukas, bago dumating ang abogada. Pagkatapos, ang boses ng direktor. Pinirmahan na ng anak ninyo ang authorization. Ililipat namin siya sa special pavilion. Special pavilion. Ang mga salitang iyon ay nagpalamig sa likod ko. Narinig ko ang ibang pasyente na nag-uusap tungkol sa lugar na iyon. Isang hiwalay na wing, walang bintana, walang contact, kung saan ikinukulong nila ang masyadong disturbed upang gamutin sila. Kapag naroon, walang sino man ang makakahanap sa akin. Tumayo akong nanginginig at lumapit sa maliit na mesa kung saan ko iningatan ang pendant na ibinigay sa akin ni Gemma. Kinuyom ko ito sa kamay ko. 3 pindot, click, click, click. Isang maliit na indicator light ang kumindat sa berde at pagkatapos ay namatay. Maaari lang akong umasa na ang signal ay sapat na malakas para matanggap ito ni Gemma. Pagkatapos, umupo ako, naghihintay sa bukang liwayway na parang isang hinatulang naghihintay ng sentensya niya. Sa sandaling sumilip ang unang liwanag sa kurtina, bumukas ng bigla ang pinto. 2 lalaki na may puting uniforme ang pumasok na may huwad ng ngiti. Magandang umaga, Senyor Quiroz. Ililipat namin kayo sa isang mas angkop na lugar. Sinubukan kong manatiling kalmado. Anong oras ito? Hindi pa ako nag-aalmusal. Hindi magtatagal. Ilang adjustment lang. Humiling ako ng pahintulot na magpunta sa banyo. Isinara ko ang pinto at tiningnan ang sarili ko sa salamin.
Ang mukha ko ay kulubot, ngunit ang mga mata ko ay nagniningning pa rin. Hindi, Emilio, sinabi ko sa sarili ko. Hindi ka nila mababaliw. Inayos ko ang shirt ko at lumabas. Hinayaan ang sarili ko na dalhin ng walang pakialam. Dinala nila ako sa isang mahabang pasilyo, bumaba ng hagdan hanggang sa isang malamig na basement. Wala ng mga bulaklak o huni ng mga ibon. Ang amoy lang ng halumigmig at puting pader. Binuksan nila ang pinto ng isang bagong silid, maliit, na may semento na pader at walang bintana, isang kama na nakaangkla sa sahig at isang kamera sa kisame. Mag-antay kayo rito, darating ang doktor para i-evaluate kayo. Isinara nila ang pinto na may susi. Umupo ako sa kama, nararamdaman na nagwawala ang puso ko. Ang katahimikan ay napakalalim na maaari kong marinig ang second hand ng orasan. Ilang minuto pagkatapos, bumukas ulit ang pinto. Isang estrangherong lalaki na may puting robe ang pumasok na may syringe. Ako si Dr. Barrios. Kailangan kong mag-administer ng isang dosis para tulungan kayong magpahinga. Umurong ako. Hindi ko kailangan ng anuman. Lubos akong matino. Inauthorize ng anak ninyo ang treatment. Walang karapatan ng anak ko. Bago pa ako makapag-react, 2 malaking nurse ang pumasok at sinunggaban ako ng mahigpit. Lumaban ako, sumisigaw. Ito ay isang krimen. Ngunit ang karayom ay nakatusok na sa braso ko. Isang lamig ang kumalat sa dugo ko at nagsimulang umikot ang ulo ko. Ang lahat ay naging malabo, ngunit patuloy akong nakikinig. Sa pasilyo, narinig ang malakas at nagmamadaling boses, hinaluan ng tunog ng tumatakbong mga hakbang. Isang pamilyar na boses ang tumunog sa malayo. Tumigil! Court order! Sa gitna ng haze ng gamot, nakita ko ang silhouette ni Diane na sinamahan ng isang pulis at ni Gemma na umiiyak. Sumugod sila sa akin at inalis ang IV sa braso ko. Lolo, nahanap kita. Ligtas ka na. Ang antok ay sumakop sa akin na parang isang alon. Bago ako mawala ng malay, narinig ko si Diana na sumisigaw. Ilegal ang pamamaraang ito. Ang lahat ay naitala. Pagkatapos, namatay ang lahat. Ngunit sa isang paiba-ibang panaginip, nakita ko ang isang puti at maliwanag na bumaha sa silid. Marahil ang bukang liwayway ay dumating na sa totoo lang, at sa pagkakataong ito ay hindi na ito kasabwat ng dilim. Nagising ako ng tuliro, na mabigat ang ulo, na parang may nagbabad sa akin sa tubig. Ang puting liwanag ng lampara ng ospital ay tumagos sa talukap ng mata ko, pinipilit ako na sumilip. Tumagal ng ilang segundo bago ko napagtanto na nasa isang stretcher ako, sa isang ibang silid, mas malinis, na may bintana at isang mas malambot na amoy ng disinfectant. Sa tabi ko ay si Gemma na ang mga mata ay namaga at pula kumakapit sa kamay ko. Lolo, tapos na ang lahat. Ngumiti ako nang mahina na ang boses ay garalgal na parang hinila ko ito sa graba. Nasaan tayo? Ang isa pang boses ay narinig, malalim, malinaw at may autoridad. Si Diane Cruz, nakatayo sa tabi ng isang opisyal ng pulis, ay nakikipag-usap sa isang nurse. Inutusan ng hukom ang kanyang agarang pagpapalaya at ang pagkuha ng lahat ng medical record. Walang gamot ang maaaring i-administer ng walang court order. Sinubukan kong umupo ngunit inilagay ni Diane ang isang kamay niya sa balikat ko ng malambot. Dahan-dahan Don Emilio, ang pinakamasama ay tapos na. Ang ulo ko ay umiikot pa rin. Ang larawan ni Dr. Barrios at ang malamig na karayom ay nakatusok pa rin sa puso ko. Paano ninyo ako nahanap? Tanong ko. Ngumiti si Diane at tinuro si Gemma. Pindutin ng apo ninyo ang emergency button ng 5:30 ng umaga. Handa na ang lahat. Pinirmahan ni Judge Valenzuela ang order sa loob ng wala pang 1 oras. Tumango si Gemma na ang mga mata ay nagniningning ng luha. Hindi ako tumigil sa paghahanap sa iyo, Lolo. Nagtaas ako ng nanginginig na kamay at hinawakan ang pisngi niya. Sa labas ng bintana, ang langit ay nagsisimula ng lumiwanag. Ang unang sinag ng araw ay tumagos sa kristal. Ang liwanag na iyon ay amoy kalayaan, malinaw, makulay at napakalapit. Bigla narinig ang isang gulo sa pasilyo. Nagpakita si Tito na nakabaluktot ang shirt at pale ang mukha. Sumugod siya patungo sa amin na ang boses ay puno ng galit. Ano ang ibig sabihin nito?
Walang sinuman ang may karapatan na ilabas siya. Huminto ang opisyal ng pulis sa pinto. May court order siya, Senyor Quiroz. Ang autoridad ninyo ay nasuspinde. Sumulong si Dayan na may malamig na boses. Bukod pa rito, frozen ang lahat ng account at ari-arian hanggang sa bagong resolusyon. Kung susubukan ninyong manghimasok, aarestuhin kayo sa paghadlang. Natigilan si Tito sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay tiningnan niya ako na may paghahalo ng takot at galit. Pa, hindi mo naiintindihan? Ginawa ko ito para sa iyo. Tumingala ako at tiningnan siya ng direkta. Hindi, Tito. Ginawa mo ito para sa sarili mo. Ang mga salita ay lumabas na parang isang kutsilyo na alam kong hindi ko makakalimutan kailanman. Kinuyom ni Gemma ang kamay ko at hinarap ang kanyang ama. Hayaan mo kaming mag-isa, Papa. Sapat na ang nagawa mong pinsala. Sinubukan ni Tito na magsalita, ngunit itinaas ni Dayan ang court order. Pakiusap, lumabas kayo. Ang lahat ay naitala. Tumingin siya sa paligid na parang naghahanap ng kaligtasan at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Nang sumara ang pinto, bumuntong hininga ako, nanginginig mula ulo hanggang paa, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Nakalabas ako sa dilim. Tinulungan ako ng pulis na lumabas sa center. Sa labas, ang hangin ng umaga ay nagdala ng mamasa-masang amoy ng hamog at alikabok ng kalye. Lumabas ako at naramdaman ang mainit na araw sa balat ko, isang pakiramdam na inakala kong nakalimutan ko na. Si Manang Amy ay nasa dulo ng pasilyo na may basket ng damit at ngumiti sa akin. Sinabi ko sa inyo na may pag-asa pa, tumango ako. Salamat, Manang Amy. Kung wala kayo, hindi ako narito. Ngumiti lang siya ng mabait. Ingatan ninyo ng mabuti ang apo ninyo. May apoy siya sa kaluluwa. Sa labas, nag-aantay ang kotse ni Dayan. Nang sumakay ako, sumandal si Gemma sa balikat ko at nagsabi ng mahina. Lolo, saan tayo pupunta ngayon? Tumingin ako sa bintana at nakita ang araw na sumisikat sa horizon. Kung saan malaya ang hangin, anak ko. At sa gitna ng maliwanag na iyon, sinabi ko sa sarili ko, walang sino man ang makakapagkulong sa kaluluwa ng isang tao kapag nagising na ang pananampalataya. Nanatili ako sa ospital ng 3 araw para magpagaling. Sinabi ng mga doktor na mayroon akong 3 beses na pinahihintulutang dosis ng sedative sa dugo ko. Nang marinig ko iyon, ngumiti lang ako ng bahagya. Ang ngiti ng isang tao na tumawid sa linya sa pagitan ng pamumuhay at pagiging nakalimutan. Tuwing umaga, nagpa-practice akong maglakad sa pasilyo na kasama si Gemma sa tabi ko. May hawak na tasa ng mainit na gatas. Hindi siya umalis sa tabi ko ni isang sandali. Dumating si Dayan Cruz noong ika-4 na araw sa umaga na may makapal na tambak ng file. Ang mukha niya ay nagpakita ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin. Senyor Quiroz, mayroon na tayong unang hearing. Umupo ako sa isang upuan at huminga ng malalim. At ang anak ko ay iniimbestigahan. Inutusan ng hukom na i-freeze ang lahat ng account at suspindihin ang anumang power of attorney. Bumuntong hininga si Gemma nang may ginhawa habang tumangulang ako ng bahagya. Tumagal ng ilang segundo upang lubos kong maunawaan ang mga salita niya. Si Tito, ang anak ko, ang nagkaroon ng kapangyarihan na magpasya sa kapalaran ko. Ngayon ay pinagkaitan ng kapangyarihan na iyon. Isang pakiramdam ng kalungkutan at ginhawa ang sumakop sa akin. Binuksan ni Dayan ang file at nagladlad ng mga dokumento, mga kopya ng huwad na kontrata, mga recording, mga larawan, at ang peritahe ng pirma. Tingnan ninyo ito, sabi niya, tinuturo ang isang papel. Dito ay pinapatunayan na ang pirma ng pagbebenta ng bahay ninyo ay hindi sa inyo. Ang falsification ay malinaw. Tiningnan ko ang sarili kong nanginginig na letra, awkwardly na kinopya sa papel, at nakaramdam ako ng buhol sa tiyan. Palaging gusto ni Tito na patunayan na mas mahusay siya kaysa sa akin, bulong ko. Ngayon, pinatunayan lang niya na nawala ang kaluluwa niya. Inilagay ni Dayan ang isang kamay niya sa balikat ko. Huwag ninyong isipin iyan ngayon. Ang mahalaga ay patunayan na lubos kayong matino. Noong hapong iyon, isang grupo ng independenteng doktor ang dumating para suriin ako. Isinailalim nila ako sa isang serye ng mga test, memorya, reflex, lohikal na pag-iisip.
Nang hilingin nila sa akin na gumawa ng mabilis na mental calculation, ngumiti ako at sumulat sa isang board. 1724 ay 408. 53 7 ay 7.57. Tumawa ang isang batang doktor. Mas matino kayo kaysa sa marami sa amin, Don Emilio. Noong gabing iyon, nakatanggap ako ng isang message mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi pa tapos ito pa. Pag-isipan mo ng mabuti bago ka magpatuloy. Alam kong si Tito iyon. Hindi na ako natakot. Babalik ko ang message kay Diane na sumagot ng maikli. Ito ay magiging isang test pa. Kinabukasan, bumisita ang luma kong kaibigan na si Manuel mula sa chess club. Matanda na siya, ngunit ang boses niya ay malakas pa rin. Emilio, kasama namin kayong lahat. Kung kailangan mo ng mga saksi, magkakaroon ka ng pila ng mga kaibigan na nagsasabing mas malinaw ang isip mo kaysa sa tubig. Tumawa ako sa unang pagkakataon ng totoo. Salamat, matanda. Hindi ko inakala na ang katarungan ay mangangailangan ng napakaraming napanalunang laro ng chess. Sa buhay, tulad ng sa chess, ang mahalaga ay hindi kung gaano karaming piyesa ang nawala mo, kundi kung ano ang gagawin mo sa mga natitira sa iyo. Ang pariralang iyon ay nagpabanaag sa akin sa buong gabi. Marami akong nawala. Ang asawa ko, ang tiwala, ang bahay ko, at ang anak na mahal ko. Ngunit mayroon pa rin akong si Gemma, ang mga alaala ko, at ang kakayahang bumangon at sabihin ang katotohanan. At iyon ay sapat na upang magpatuloy. Bago matulog, tumingin ako sa bintana. Ang gabi ng Maynila ay nagniningning na parang sa mga taon ng kabataan ko. Sinabi ko ng mahina sa sarili ko, Maring, malapit na akong harapin siya, hindi para sa paghihiganti, kundi para mabawi ang pananampalataya para sa aming dalawa. Sa puso ko, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, ang takot ay nagbago sa determinasyon. Bukas, magsisimula ang labanan ko para sa katarungan, hindi sa mga armas, kundi sa katotohanan at dangal. Ang araw na lumabas ako sa ospital, ang araw ay napakatindi na parang gustong sunugin ang kalye. Lumabas ako kasama si Gemma, kumakapit pa rin sa braso niya para mapanatili ang balanse. Nag-aantay si Diane sa tabi ng kotse na ang mukha ay seryoso. Inaantay tayo sa korte sa susunod na linggo, sabi niya. Pero huwag kayong magpabaya. Galit ang anak ninyo at hindi namin inaalis na susubukan niya ang iba pa. Tumango ako. Kilala ko si Tito. Kapag nararamdaman niyang nawawala ang kontrol, nagre-react siya nang may pagkasira ng isip. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang mahinang ama ng ilang linggo na ang nakalipas. Nanatili kami ng pansamantala sa bahay ni Ate Adela, ang kapatid ni Maring, sa labas ng lungsod. Ito ay isang maliit na bahay na may dilaw na pader at ang amoy ng jasmine sa porch ay nagpaalala sa akin ng kabataan ko. Tinulungan ako ni Gemma na ayusin ang mga damit ko habang nagdadala si Diane ng isang recorder, isang maliit na computer at isang tambak ng dokumento. Gusto niyang repasuhin ko ang bawat detalye upang maghanda para sa trial. Noong gabi, nang nakatulog na si Gemma, umupo ako kasama si Diane sa porch. Nagtatala siya ng mabilis, tumitingin paminsan-minsan sa kalye. Nakatanggap ako ng isang hindi kilalang tawag, sabi niya ng mahina. Sinabi nila sa akin na sinusubukan ni Tito at Jomer na umalis sa bansa, marahil sa ibang bansa. Nanatili akong tahimik sandali at pagkatapos ay bumuntong hininga. Ito ang parehong bansa kung saan natuto si Jomer na magsinungaling. Huwag kayong mag-alala, inabisuhan ko na ang pulis at ang hukom. Pero kailangan ninyong maging alert. Kung makontak kayo, huwag sumagot. Tumango ako. Alam ko na ang larong ito ay hindi pa tapos. Noong gabing iyon, nahirapan akong matulog. Ang tunog ng mga cricket sa bakuran, ang hangin na sumisilbato sa bakod na kahoy. Ang lahat ay nagpaalala sa akin ng luma kong bahay, kung saan ang larawan ng kasal namin ay nakasabit pa rin sa dingding, ngayon ay selyado na. Sa dilim, narinig ko ang isang notification sa telepono ko, isang bagong message. Pa, hindi mo na iintindihan ang anuman. Kung isusumbong mo ako, mawawala ang kaunti na natitira sa'yo.
Tiningnan ko ang screen na mabigat ang puso. Hindi na ako nakaramdam ng galit, kalungkutan lang. Dahan-dahan kong isinulat ang bawat salita. Marami na akong nawala, anak, pero ang nawala mo ay walang lunas. Pagkatapos, binura ko ang message ng hindi ipinapadala. Marahil ang isang matandang ama na tulad ko ay hindi pa rin maaaring ganap na abandonahin ang kanyang anak, bagamat ipinagkanulo niya ako. Kinabukasan, bumalik si Dayan na may isang news bulletin na nakalimbag mula sa korte. Isang temporary arrest warrant ang inilabas para kay Homer at si Tito ay pinaghihigpitan na umalis sa bansa. Seryosong kinuha ni Judge Valenzuela ang kaso. Magkakaroon tayo ng preliminary hearing sa Biyernes. Nang marinig ko iyon, kinuyom ni Gemma ang kamay ko. Magiging maayos ang lahat, Lolo. Ngumiti ako na ang tingin ay lumambot. Oo, anak ko, pero hindi ako naghahanap na manalo. Naghahanap ako ng katarungan. Noong hapon, bumisita si Manang Emmy. Dumating siya ng mahiyain na may basket ng pastries. Hindi ako mapapakali hanggang hindi ko kayo nakikitang malaya, Don Emilio. Naantig ako at inanyayahan ko siyang umupo. Agad na tinanong ni Dayan sa kanya ang tungkol sa mga file ng asylum at detalyadong ikinuwento ni Manang Emmy kung paano nila binago ang mga dokumento. Pinalsipika ang mga pirma at binanggit pa nga ang recording na iningatan niya ng lihim nang marinig niya ang direktor na nakikipag-usap kay Tito. Nirecord ko ito dahil sa instinct, sabi niya. Hindi ko inakala na magiging kapaki-pakinabang ito para sa anumang bagay. Natutuwa si Dayan. Malaking tulong iyan sa amin. Salamat, ma'am. Nang umalis siya, nanatili ako sa porch na pinapanood siya. Paglubog ng araw at ang huling sinag ng araw ay nagpapaliwanag sa mga bugambilya ni Adela na may pulang petals na parang apoy. Sinabi ko ng mahina kay Gemma, "Tingnan mo, anak ko, alam din ng araw kung kailan babalik para lumiwanag." Sumandal siya sa balikat ko at ngumiti. "At ikaw din, Lolo. Sa sandaling iyon, alam ko na ang labanan na darating ay hindi lang para patunayan ang kawalang kasalanan ko, kundi pati na rin ang huling paghaharap sa pagitan ng liwanag at dilim sa loob ng sarili kong puso." Ang hearing ay naganap sa isang maulap na umaga. Ang hangin sa silid ng korte ay malamig at tahimik, na parang ang buong mundo ay nagpipigil ng hininga. Umupo ako sa unang row kasama si Gemma at Dayan. Sa harap ko, sa isang mahabang mesa, nakaupo si Tito na may maitim na suit, demacrated ang muka at isang tingin na umiiwas at mapaghamon. Sa tabi niya, si Jomer ay tila isang hayop na cornered na may pawis sa noo. Nang pumasok ang hukom, tumayo kaming lahat. Nagsimulang magpakita si Dayan ng kaso. Ang boses niya ay malinaw at mabagal. Ang bawat salita ay umaalingaw-ngaw sa espasyo. Your Honor, nagpapakita kami ng ebidensya ng falsification ng pirma, mga dokumento ng pagbebenta ng walang pahintulot at ang medical diagnosis na minanipula para sa interes na pang-ekonomiya. Binuksan niya ang recorder. Ang boses ni Manang Emmy ay narinig, nanginginig ngunit malinaw. Sure ka ba na hindi maaalala ng matanda ang anuman? Huwag kayong mag-alala, sabi ng anak. Pumirma na siya, at kung hindi, idedeklara namin siyang may sakit. Isang bulong ang dumaan sa silid. Yumuko si Tito at naramdaman ko na parang lumiit ang puso ko. Hindi ko inakala na maririnig ko ang mga salitang iyon mula sa anak na dinala ko sa mundo. Nagpatuloy si Dayan. Bukod pa rito, ang Senyor Quiroz ay nakapasa sa 3 independenteng medical evaluation. Ang lahat ay nagkakasundo na siya ay nagtatamasa ng buong kalinawan ng pag-iisip. Pagkatapos ay tiningnan niya ako at tumango ng bahagya. Naunawaan ko ang signal. Tumayo ako at naglakad ng dahan-dahan patungo sa stand. Nagtanong ang hukom, "Maaari ba ninyong sabihin sa amin ang inyong buong pangalan at propesyon?" Emilio Reyes de los Santos, retiradong propesor ng matematika. "Alam ba ninyo kung bakit kayo narito ngayon?" Ngumiti ako. "Oo, Your Honor, narito ako dahil masyado akong nagtiwala." Ang buong silid ay natahimik. Ikinuwento ko ang lahat mula sa unang tawag sa telepono hanggang sa araw na ikinulong nila ako sa Golden Harvest. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagbigay ng sisi sa kahit sino. Nagsalita lang ako na may matatag at malinaw na boses. Nang banggitin ko si Maring, napuno ng luha ang mga mata ko
ngunit hindi ako umiyak. Gusto kong maunawaan ng lahat na ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng luha. Liwanag lang, nang matapos ako tumayo si Tito. Kasalan, ginawa ko ang lahat para protektahan siya. Ang boses niya ay naputol, desperado. Agad na sumagot si Diane. Protektahan siya sa pamamagitan ng pagdodroga sa kanya at pagnanakaw ng bahay niya. Pinalo ng hukom ang gavel, humihingi ng kaayusan. Pagkatapos ay nagsabi na may matatag na boses. Pagkatapos suriin ang mga ebidensya, idinedeklara ng korte na ito na walang bisa ang proseso ng interdiksyon at ibinabalik sa Senyor Quiroz ang lahat ng kanyang karapatan at ari-arian. Bukod pa rito, sinisimula ng criminal action laban kay Tito de los Santos at Homer Ramirez para sa fraud, falsification at pang-aabuso laban sa matanda. Ang tunog ng gavel na tumama sa mesa ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Humagulgol si Gemma at niyakap ako ng mahigpit. Ngumiti ng bahagya si Diane na ang mga mata ay pagod ngunit nagniningning. Si Tito ay natigilan na pale ang mukha. Nang lumapit ang pulis, lumingon siya sa akin na ang mga mata ay puno ng takot at pagsisisi. Pa, patawarin mo ako. Tiningnan ko siya at sa isang malambot ngunit matatag na boses sinabi ko, hindi pa kita mapapatawad anak, pero hindi rin ako galit sa iyo. Nang dalhin nila siya, ipinikit ko ang mga mata ko at huminga ng malalim. Sa labas, nagsisimula ng humupa ang mga ulap at isang mahinang liwanag ang tumagos sa bintana, nagpapaliwanag sa kamay ko. Naunawaan ko na tapos na ang labanan, hindi sa isang tagumpay o isang pagkatalo, kundi sa katotohanan na sinabi ng malakas. Pagkatapos ng trial, hiniling nila sa akin na manatili ng ilang araw para kumpletuhin ang paperwork. Inasikaso ni Diane ang lahat ng document habang si Gemma ay hindi umalis sa tabi ko, na parang takot siyang kung tumalikod siya ay mawawala ako ulit. Tuwing umaga, umuupo ako sa isang bangko sa bakuran ng korte, pinapanood ang mga dahon na nahuhulog at iniisip ang lahat ng nangyari. May mga sugat na hindi nakikita, ngunit nananatili sa pinakamalalim ng puso, nagliliyab ng mabagal at mabigat kaysa sa anumang sentensya. Isang linggo pagkatapos, si Tito ay hinatulan ng 5 taon sa bilangguan para sa fraud at pang-aabuso ng matatanda. Si Jomer ay nakatanggap ng mas mahabang sentensya dahil sa kanyang mga record sa ibang bansa. Nang basahin ang sentensya, hindi ako nakaramdam ng kagalakan, pagod lang. Kakaiba. Maaari kang gumugol ng isang buong buhay na nagpapalaki ng isang anak at sa isang pirma lang mawawala ang lahat ng tiwala. Noong araw na iyon, dumating si Diane para makita ako at sinabi sa akin na opisyal na ibinalik ng korte ang bahay ko at ang retirement account ko. Tumango lang ako ng bahagya na parang hindi na mahalaga. Ang mga ari-arian ay maaaring mabawi, ngunit ang oras, ang mga alaala at ang mga taon ng kapayapaan ay hindi. Ang katarungan ay nagtagal, ngunit dumating, sabi ni Diane na may bahagyang ngiti. Oo, sagot ko, pero sana hindi na ang anak ko ang gumawa na kailanganin ito. Umupo si Gemma sa tabi ko at hinawakan ang kamay ko. Lolo, huwag mo na itong isipin. Magsisimula tayo ulit. Humarap ako sa kanya at nakita ko ang mukha niya na nagniningning pa rin ng sigla, ang pananampalataya at ang kabutihan na tila nawala sa mundo. Tama ka anak ko, kailangan laging magsimula ulit. Bumalik kami sa bahay pagkatapos ng halos 1 buwan. Ang bahay ay matagal nang walang laman, may alikabok sa mga mesa, malamig na pader at pinto na umuungol kapag binuksan. Ngunit nang binuksan ni Gemma ang lahat ng bintana at bumaha ang araw, bigla kong naramdaman na ang lahat ay bumabalik sa buhay. Ang amoy ng kape na inihanda ko noong umagang iyon ay kumalat ulit, na parang isinara ng panahon ang circle nito. Lumabas ako sa likod bahay, kung saan naroon pa rin ang lumang cactus na itinanim ni Maring. Buhay pa rin ito, bagamat inakala ng lahat na tuyo na. Hinawakan ko ang isang maliit na bagong sanga at ngumiti. Ang nakakaligtas sa araw ay nakakaligtas din sa sakit. Ang parirala ng asawa ko mula sa mga taon na
Ang nakalipas ay umalingaw-ngaw pa rin sa ulo ko. Noong hapon, nagdala si Gemma ng isang kahon na kahoy. Sa loob ay may lumang larawan at sa ibabaw ng lahat ay isang sulat ni Tito mula sa bilangguan. Hindi ko ito binuksan, tiningnan ko lang ang pangalan niya sa sobre. Tiningnan ako ni Gemma, nag-aantay. Babasaahin mo ba ito, Lolo? Umiling ako. Hindi, ngayon hindi pa ako handa. Tumango siya at inilagay ang kamay niya sa balikat ko. Kaming dalawa ay nanatiling tahimik. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagpatingkad sa pula ng mga bubong. Sinabi ko ng mahina, ang mawalan ng bahay ay hindi masakit tulad ng mawalan ng isang anak. Pero kapag nagsimula ng maaunawaan ng anak ang ginawa niya, marahil may pag-asa pa. Ngumiti si Gemma nang may kalungkutan. Naniniwala ka ba na magbabago siya? Marahil, pero kahit hindi siya magbago, gusto kong panatilihin ang pananampalataya na ang mga tao ay maaaring itama ang kanilang mga pagkakamali. Kung hindi, para saan ang mabuhay? Tama? Ang hangin ay humihip sa pagitan ng mga puno, nagdadala ng aroma ng bugambilya mula sa porch. Tumingin ako sa itaas at nakita ang langit na bumubukas. Isang manipis na strip ng liwanag ang bumabagsak sa bakuran, malambot at mainit na parang pagpapatawad. Binuksan ko ang sulat ni Tito sa isang umaga ng bahagyang ulan. Ang mga patak ay tumunog sa lumang bubong na laminate, hinaluan ng aroma ng umuusok na kape. Natutulog pa si Gemma. Umupo akong mag-isa sa mesa, nakatingin sa puting sobre na may pamilyar na calligraphy, matatag ngunit nanginginig. Huminga ako ng malalim at binuksan ito. Pa, hindi ko alam kung karapat-dapat akong basahin mo ito, pero kailangan ko. Sa loob ng maraming buwan, sinubukan kong ipaliwanag ang sarili ko, sabihin na ginawa ko ito dahil sa takot, dahil sa utang, dahil sa gustong bigyan ka ng mas magandang buhay, pero hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Ginawa ko ito dahil sa pagmamataas. Gusto kong patunayan sa iyo na maaari akong magtagumpay nang walang mga patakaran mo at nagtapos ako sa pagwasak sa sarili ko. Dahan-dahan kong binasa ang bawat linya. Hindi ako umiyak, ngunit nakaramdam ako ng sakit sa puso. Ang araw na kinuha ako ng pulis, naisip ko si Mama. Naalala ko kung paano niya hinawakan ang kamay ko noong nilalagnat ako at naunawaan ko ang nararamdaman mo noong tiningnan mo ako ng may pagkadismaya. Pa, hindi ito kailanman galit. Ito ay takot na maging kulang. Tumigil ako. Sa labas, ang ulan ay lumakas na parang nagsasalita ang langit para sa mga salita na hindi masabi ng anak ko. Hindi ko inaasahan ang pagpapatawad mo. Gusto ko lang malaman mo na tuwing gabi ipinipikit ko ang mga mata ko at nakikita ko ang mukha mo noong araw ng trial. Ang tahimik na mukha na iyon, hindi ng galit, kundi ng kalungkutan. Mas masakit iyon sa akin kaysa sa bilangguan. Tinitiklop ko ang sulat at huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi ko na nakikita si Tito bilang isang taksil, kundi bilang isang nawawalang anak. Alam ko na para magpatawad, hindi kinakailangan na kalimutan, kailangan lang na unawain. Lumabas si Gemma na magulo ang buhok at antok ang boses. Lolo, ayos ka ba? Ngumiti ako at tinuro ang sulat. Oo, anak ko. Sa tingin ko sa wakas ay nagsisimula na akong umunawa. Umupo siya at nagbasa kasama ko. Nang dumating sa huli, kinuyom niya ang kamay ko ng mahigpit. Ipinapangako ko sa iyo na kapag lumabas ako, babalik ako sa bahay para itayo ulit ang sinira ko. Kung papayagan mo pa ako. Sinabi ni Gemma ng mahina. Marahil karapat-dapat siya ng pangalawang pagkakataon, Lolo. Tumingin ako sa labas kung saan huminto ang ulan. Oo, pero hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil kung hindi tayo matututo magpatawad, magtatapos tayo na maging bilanggo ng parehong galit na sumugat sa atin. Tinitiklop ko ang sulat ng maingat at inilagay sa altar sa tabi ng larawan ni Maring. Kita mo, mahal? Sa wakas, natuto siyang yumuko. Marahil narinig mo ang mga salitang ito bago ko. Ang hangin ay dahan-dahang gumalaw sa kurtina na parang isang sagot mula sa isang napakalayong lugar. Isang taon na ang lumipas mula noong araw na iyon. Ang buhay ay bumalik sa mabagal at simpleng ritmo nito. Tuwing umaga, maaga akong gumigising, naghahanda ng kape
at nakikinig kay Gemma na naglalagay ng malambot na musika sa silid niya. Pumasok siya sa universidad, nag-aaral ng batas. Sabi niya gusto niyang tulungan ang mga walang boses. Marahil natutunan niya iyon sa akin o sa istorya ring ito. Ang bahay ay na-renovate, ang mga pader ay pininturahan ng sariwang dilaw at ang mga bugambilya ay namumulaklak ng may kagandahan. Si Ate Adela ay dumadalaw paminsan-minsan at si Manang Emmy ay nagpapadala ng card tuwing Pasko. Sinasabing naaalala pa niya ang matandang guro na hindi sumuko. Si Diane ay tumatawag pa rin ng regular, minsan nagbibiro. Nanalo kayo ng isang kaso na nagturo sa amin ng higit pa sa anumang libro ng batas. Noong hapong iyon, habang ang sunset ay nagpapatingkad sa ginto ng bakuran, umupo ako sa lumang upuan ni Maring. Nagdala si Gemma ng wooden chess set at ngumiti. Isang laro, Lolo, tumango ako. Tuwing ginagawa niya ang unang galaw, nararamdaman ko na bumabalik ang kabataan ko. Alam mo, sa buhay, tulad ng sa chess, hindi ito tungkol sa panalo, kundi sa hindi pagsuko bago ang huling galaw. Ngumiti siya at sumagot, kung gayon, hindi ka kailanman natalo. Naglaro kami ng tahimik. Sa labas, ang simoy ng hapon ay nagdala ng amoy ng mamasa-masang lupa at ang tunog ng mga kampana ng simbahan. Tiningnan ko ang apo ko at nakita ko sa kanyang mga mata ang refleksyon ni Maring. Mabait, malakas, at puno ng habag. Nang matapos ang laro, nanalo si Gemma tulad ng dati. Naglabas siya ng isang malambot na sigaw ng kagalakan at ngumiti lang ako. Ang manalo ay hindi laging nangangahulugan na talunin ng isang tao, anak ko. Minsan, nangangahulugan iyon na hindi mawala ang sarili. Tumingin ako sa langit kung saan ang huling liwanag ng araw ay natutunaw sa mga ulap. Si Tito ay nasa bilangguan pa rin, ngunit alam ko na sumusulat siya ng isang bagong kabanata ng buhay niya sa pagkakataong ito na may matatag na mga kamay at isang puso na natuto ng magsisi. Ipinikit ko ang mga mata ko ng malambot. Nakikinig sa hangin na humihip sa bubong, ang tawag ng mga ibon na bumabalik sa kanilang mga pugad. Nawala ko ang bahay ko, ngunit nakahanap ako ng tahanan at alam ko na bagamat lumipas ang panahon, ang liwanag na iyon, ang liwanag ng katotohanan, ng habag at ng pag-ibig ay mananatili sa bahay na ito, sa puso ko at sa istorya ng mga taong naniniwala pa rin na habang may alaala, ang pag-ibig ay hindi kailanman mamamatay. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, i-like ang video, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga iniisip sa mga komento. Para pakinggan ang susunod na istorya, i-click ang box sa kaliwang bahagi ng screen. Salamat sa panonood.